feeling close na yung ano, itong dagit na to. Ayan. So comment below mga dre kung paano ba natin siya maisosole, or ano ba yung kadalasang ginagawa nyo kapag may dadadagit ba. May nakikita ako banda ron pero hindi kita sa camera. So tara, lumabas tayo. You know, meron tayong unfamiliar, ano ba tawag mo dito? Unwanted guest or unexpected guest mga tol. Nakita niyo yan? May dagit mga tol. May dagit oh. So tara, tingnan natin kung dagit ba to sa atin. Pero mag-attendance check lang tayo nang mabilis. Attendance check tayo kasi ito ginabi sa ginabi sa labas, ayaw pumasok. Ayan. So binuksan ko na nga yung pinto dahil parang ayaw nila sa trapdoor eh. Ayan, so attendance check tayo. Ayan yung mga tippler. Ayan, buksan natin yung ilaw. Ayan. Yung mga tippler, tapos yung galing kay Master Desto. Ayan. Si Ichiboy, tsaka si Viberchu, ayan. Tapos yung nasa loob, si Steboy. Tapos yung tippler ulit na isa. Tapos etong yellow gristle. Tapos yung galing kay Kasingko andun. Pangit ng ano, ang pangit na may ilaw, nasisira yung ano, nagkaka-noise. Tapos ito dagit mga tolo, kulay itim, ang hirap pa makita. So legit na ba tayong fancier nito? Tatawag na ba tayong legit na fancier dahil may dagit na tayo? Or naranasan na natin makadagit? Ayan. Dagit oh mga tolo. Talagang dyan pa siya pumwesto. Yun nga lang, humiwalay siya. Humiwalay siya to sa mga to. Ayan. Although itong mga to hindi naman sila rumoronda lang talagang malawakan. Ang gulo nga ng formation nila kanina A few moments later. Eto na mga tol, nagsipasukan na yung iba at yung dalawang pinakamatanda pa talaga yung hindi pumasok Ayan si Ichiboy at saka si Viberchu, pero okay lang yan. Ano kasi tawag dito, given na yan na pinalitan ko sila ng bahay. Ayan, dyan sila dati nakatira pero pinagsama-sama ko na sila dyan lahat ng mga YB. Ayan. So hindi kita sa camera Ayun yung dagit Diyan siya pumuesto, hindi siya umaalis, kanina pa siya diyan. Ayun walang alisan ng pwesto. Ayan. Tapos itong dalawang panganay, Viberchu tsaka Ichiboy. Namiss niyo ba si Ichiboy mga tol? Tsaka yung mga content na ginagawa natin sa kanyang kalokohan. Alright. Kaya pala ito, share ko na lang din, nandito na tayo Yan mga hen yan, mga kinokondisyon kong hen. Yan hen Pakistani. Yung nabili natin kay 5 TV. Tapos yung Serbian High Playa. Yan The next day. Good morning mga Repa Peeps. Good morning mga dre. Ayan. As you can see, walang laman yung loft natin dahil iniwan natin na nakabukas yung kanyang pintuan dahil ito kasing trapdoor hindi nila ma-appreciate mga tol. Ayan. So ito kasing trapdoor na to masyadong mataas, kaya ginawa ko, binabaan ko. And ang reason din bakit binabaan ko is kasi kapag nagpapakain na ako, tapos yung mga naiwan sa loob o kaya naman yung mga nakapasok na sa loob kumakain na sila, tapos yung iba nakikita nila na kumakain. So dito sila dumidiretso. Ayan. Dumidiretso sila dito sa baba. Tapos yan, sumasabit lang sila dito, yan.
Tapos pinipilit nilang ipasok yung ulo nila sa ganyan. So, ang nakikita kong dahilan, akala nila makakapasok sila dito sa mababa. Gusto ko nga gawin, babaan na lang Nasa baba talaga yung pinaka-trapdoor kasi nga open. Kasi yung ibang mga loft, hindi naman siya open view. Parang ganyan. Pero yung iba naman, yung ibang mga pansier naman nagagawa nila ng paraan yan, mga tol. Pero syempre, vlogger lang tayo, hindi naman tayo professional. Baka kasi may mag-comment na naman dyan, hindi marunong mag-ibon no? Shoutout nga pala dun sa isang dun sa isang nag-comment dun sa ating Luneta Vlogs na hindi raw ako marunong sumipol. Ayan, dito pa pala. Dito pa yung Pares. Andito pa yung Dagat Ayan yung Dagat. Pero yun nga, kwento ko lang. Meron nag-comment sa ating video sa Luneta na hindi raw ako marunong sumipol. Pero nag-aalaga daw ako ng kalapate. Ayan. So, sa pagkakatanda ko, ganito yung comment niya, ang hirap niyan, idol. Hindi ka marunong sumipol pero nagkakalapati ka. Pero nireplyan ko naman siya nun, tol. Mga dre. Nireplyan ko siya na mas mahirap kung nagkakalapati ka pero wala kang hanap buhay, wala kang pambili ng patuka. Diba? Kasi aanihin mo yung galing mo. Aanihin mo yung galing mo sa pagkakalapate kung hindi naman yan nakakapag-generate ng pera. Mga tol. Para sa akin, mas idol ko yung mga nagkakalapate na nag-i-enjoy na sila sa pagkakalapate. And at the same time, kumikita sila ng pera. Mas idol ko yung mga yun. Mas bilib ako dun sa mga yun. Lalo na yung mga nagbebenta ng Imbrek tsaka John Arden sa Toktik. Yan. Bilib ako sa mga yun kasi yung pagiging hardcore nila sa kalapate ginagawa nilang hanap buhay. Lalo na yung mga nagtitinda sa Tiangge, di ba? Kasi yung Tiangge, mabilis mabenta yung mga kalapate dun. Yung mga John Arden naman sa online at saka mga Imbrek, mabilis din naman mabenta. Kaso nga lang, siguro mga sa loob ng isang buwan makakabenta sila. 2, ganyan. Kasi mahal I mean, I'm not saying totally na mabilis mabenta yung mga John Arden at Imbrek. Kumaga, goods din naman pala. Yun ang ibig sabihin, goods din naman pala. Unlike sa mga pet Tiangge na araw-araw magkakaroon ka ng sales kasi mura lang, mga dre. Pero sa mga John Arden naman, tsaka sa Hermain Imbrek, pupuhunan mo lang yan ng isang magandang pares na may peds para talagang reliable yung dating mo, and then hindi ka man makakabenta araw-araw ng ganong kalapate. Pag bumenta ka ng isang beses, paldo ka agad, mga dre. So what I'm trying to say here is yung galing mo sa kalapate gamitin mo para makapag-generate ng pera. Huwag kang umasa sa mananalo ka sa karera. Kasi out of 1,000 members ng club, 1, 2, 3 lang naman yung nagiging libonaryo dyan Hindi lahat mananalo. Laging ang gulong. And kapag kukumputin mo yung pera mo na nagastos sa competition, sa race, luging-lugi ka. So, kumbaga dapat meron ka ring businessman mindset. Hindi yung puro sobrang galing mo lang sa kalapate. Isa pa, dagdag pa, mga dre. Yung ibang mga galing-galingan dyan sa comment section na pinagtatawanan yung mga tendero sa Pet Tiangge na sinasabi na hindi raw marunong magbigay ng kulay. No? Kasi meron tayong isang comment sa sa Angeles Pet Tiangge na nagkamali yata si kuya ng banggit ng pangalan ng kulay. Tapos yung pangalawa is yung sa hulong duhat, mga tre. Tinawag ni kuya na Red Tiger Grizzle yung isang kalapating hawak-hawak ko. Kahit hindi naman talaga siya Red Tiger Grizzle. Kumaga Red Grizzle lang siya. Pero pinagtatawanan, sinasarcastic. Ako walang problema sa akin Kapag mga ganun yung kausap ko na mga tindero, hindi ko na sila kinukontra, hindi ko sila kinukorek. Kumaga ako content lang, and then bibilip na lang din ako sa kanila kasi marunong sila maghanap buhay. Hindi kagaya ng iba dyan na sobrang galing nga sa kalapate, hindi naman makapag-generate ng pera.
Alam nyo ba sa panahon ngayon mga dre, eto na sila, bumaba na sila. Ayan, ayun yung dagit oh. Ang dagit na itim, nag-iisang itim oh. Nag-iisang itim. Mamaya, subukan nating dakmain yan. Pero yun nga, balik tayo sa usapan. Napansin nyo ba mga dre? Yung mga pogi ngayon parang wala na silang bitaw. Ang nagkakaroon ng bitaw ngayon is yung mga hindi naman kagwapuhan pero may bitaw, marunong dumiskarte. Ang dami nang sumisikat ngayon na mga hindi kagwapuhan pero sumisikat. Kasi nga kaya nilang dumiskarte. Kumbaga wala nang pogi-pogi ngayon. Kung yung pagiging pogi mo hindi mo kayang gawing pera, wala kang kwenta. Sa panahon ngayon hindi na uso pogi. Ang uso ngayon madiskarte. Kung magaling ka sa isang bagay, kailangan gamitin mo yan sa paggawa ng pera. Ngayon, kung di naman sa paggawa ng pera, kung magaling ka sa pagkakalapate, kahit man lang ba nagbablog ka, di ba? Ang mahirap, yung mga basher hindi naman nagbablog, di ba? Imbis na i-vlog nila yung kaalaman nila sa kalapate, total, feeling nila mas magaling sila, bakit hindi nila i-vlog, di ba? Ganun lang yun, mga dre. Naisingit ko lang pero napahaba. Pero real talk, yun na. Naisingit ko lang pero totoo yun, real talk yun. Hindi na uso yung gwapo ngayon. Kung hindi ka magkakapera sa pagiging gwapo, wala. Walang kwenta yung pagiging gwapo mo, sana naging pangit ka na lang. Diba? Kahit sa pagiging magaling mo, hindi lang sa kalapate, pati sa ibon, ibang ibon, manok, bibe, yan. Kahit magaling ka sa mathematics, kung hindi naman kung hindi naman nagagamit sa hanap buhay yung pagiging magaling mo sa mathematics, sa science, algebra, lahat. Diba? Kung halimbawa, Englishero ka, ang galing-galing mo mag-English. Hindi mo naman nagagamit yung pagiging Englishero mo sa Eto, dito sa channel ko, talagang hindi lang kalapati matututunan nyo sa akin. Tunay na buhay. Kaya nga ako tinawag na master ng mga ng mga katrabaho ko kasi kapag kinakausap nila ako nagbabago yung buhay nila. Life changing ako kakakuntuhan. Ayan mga dre. Life changing kakwentuhan si Master Trekkie. Sila nagbansag sa akin nun, hindi naman ako. Basta ako gusto ko lang tawagin nila ako Trekkie Kasi yung pangalan ko na Patrick sobrang common. Ayan sila. Ito yung dagit A few moments later. Feeling close na yung itong dagit na to. Ayan. So comment below mga dre kung paano ba natin siya maisosole or ano ba yung kadalasang ginagawa nyo kapag may dadadagit ba? Nire-rekta bagwisan nyo ba kaagad mga dre? Pag nakita nyong maganda or nakaklabring, comment below mga dre. Ayan. So sa ito, usapan natin kanina tungkol sa trapdoor. Ayan, dalawa lang yung pumasok at naka-appreciate sa trapdoor. So ito sinara ko na. So bali, ang next content natin yan, pag-usapan natin. Or yun nga, ang next content natin is hindi ko sila pakakainin sa labas ng kahit ano. Ayan, hindi ako maghahagis ng kahit anong pagkain sa labas. Magutom sila. Kung magugutom sila, basta dyan lang ako sa loob magpapakain at bahala, kailangan dyan sila pumasok. Hindi ko na rin bubuksan yung pinto kasi ang baduy nun, di ba? Fancier tapos walang trapdoor. Hindi, tsaka nakakalabas-labas din kasi sila kahapon. Binuksan ko yung pinto tapos pumasok yung iba hanggang sa pumasok na sila sa lahat. Tapos nung nalingat lang ako, natapos na nila yung pagkain, lumabas na uli sila. So kailangan yan, trapdoor talaga dapat. Ayan, lupet. So eto, pagpatuloy na lang natin bukas dahil kung yung mga sarili kong kalapate hindi ko mapapasok baka mahirapan din akong madakmayan. Ayan sila. Tsaka ito, ayan, ito yung binigay ni Steven, tapos yun yung mga tipler ni Master Desto. Ayan. So ito, what more pa kaya to? Pero tingnan natin kung Full, nagwala. So yun, comment below kung anong ginagawa nyo sa dagit. Kung
Inaadobo nyo ba o iniihaw? Binabagwisan o pinapakawalan na lang? Itong pusa na to gutom na.